parang wala man yata akong naririnig sa atin dito ngayon na nagsasalita ng bad words. Glory to God. Kaya, purihin ang Panginoon kasi wala sa atin ang gumagawa nito. Letter B, maayos na sagot. Maging example tayo sa ating mga pagsasalita sa maayos na pagsagot. Kasi di ba kung may nagtatanong sa atin, nakatipindi sa sagot mo kung ano yung magiging reaction niya. Di ba meron yung time na inis tayo, di ba? Inis. Tapos may nagtanong. Parang damay ba? Damay. Nasaan yung kung ano? Nasaan yung ano? Bakit wala kang kamay, wala kang mata na para mahanap mo yung hinahanap mo? Oh. Di siyempre yung sagot is ganon. Ano yung sagot niya? Pag ganon din yung sagot niya na pakuan din. Yung pabalang din yung sagot niya. Kaya magiging example tayo. Halimbawa sa mga classmate natin. Siyempre mga estudyante pa man kayo. Sila yung si Bilin lang man yata yung at saka si Pastor Marvin yung katrabaho sa labas. Kasi kami dito na iba sa Panma sa Bible School. Kapag may nagtanong sa atin, tapos iba yung sagot mo, or pinabais ganda na sagot ba yung pinugusto mo, magiging example kaya tayo sa ating pananalita. Di ba? Naging blessing kaya tayo sa ating mga classmates, or may baka na may nakarinig pa na teacher. Tapos baka kilala ka pa ng teacher, halimbawa nandun si Ma'am Bibat. Sino pa yung teacher doon nakakilala natin? Di parang, uy, parang hindi man yata na kuhan nito, na turuan. Hindi tayo naging example sa pananalita dahil sa hindi maayos na sagot. May scripture ako dito sa Proverbs 15:1. Proverbs 15:1. Sabi dito sa NASB version, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ito yung example ko kanina na nakadepende sa sagot natin kung ano yung magiging reaksyon ng kausap natin. Kapag nagtanong siya ng maayos, dapat bilang Kristiyano, sagutin din, kahit na inis tayo, talagang kuwan talaga natin. Pero mahirap, no? Natry ko yan. Parang, pero natry din namin yan sa ano, sa kuan. Excuse me lang sa example ko. Kasi hindi man talaga maiwasan sa mag-asawa na hindi kami maglalis. Tapos nasa kantin naman kami, hindi nagalalis kami, ganyan. Tapos ayo, paglabas ko kay, ano sa'yo? Tapos, nasan si Pastor Rex? Abe, parang wala Doon na kayo magkabatay sa may tao. Para walang nangyari. Sabi ni Rexelena, tama pala yung narinig ko na kahit nag-aaway yung mag-asawa, kapag may tao, parang magbati sila. Pag wala na yung tao, ay tutuloy. Pag nakaalis na yung tao, ganyan Sorry ha, mag-sorry na lang. Ganun God, Magtampo-tampo kasi kayo. iba kasi tayo na believer. Lumamig naman yun. Na hindi natin ipakita sa labas, hindi natin ipakita sa tao na tayo ay naiinis, na tayo ay galit. Parang plastic na nga. Parang plastic, pero natin na Christian. kasi kung ipakita kasi natin na tayo ay galit, di ba, na-stumble sila sa atin lang. Uy, ganun pala si pastora, ganun pala si pastor. Ganyan. Kasi doon sa Bible School, karamihan talaga doon is pastor and pastora na talaga yung tawag sa amin. Kaya ganun nga ang namin na kahit na nag-aaway kami, kahit naglalalis kami, panahon na may mag-ayo, pastor, ano yan? Ganon. Kaya, a gentle answer turns away wrath.
Malubay na sagot. Kaya pag sa ano yun, ano yung bilhin mo? O, di siyempre, maayos din yung sagot ng kausap. Tapos, siyempre kami na nag-aaway, a harsh word stirs up anger. Kaya apoy versus apoy, talagang Sunog. liliyan. Sunog. Tama Liliyan talaga. talaga. Kaya, on the process pala pala Aalis na lang talaga ang tayo. isa para Kaya, hindi niya marinig. Tubig yung sasama. Wala ko laging tubig. Apoy. Tubig. Isa. kaya example ko yan sa experience namin na kailangan natin na maging example sa word natin sa maayos na sagot. Letter C, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. At ang example dito is yung chismis. Ay, Jesus. At ang sa base sa pagkakaalam ko, ang chismis ay kapag sinabi ko kay pastor, sinabi ni pastor kay pastora, sinabi naman ni pastora kay Rose. Sinabi Yun na niya yung doon sa chismis. akin. Sinabi Pero ko sa- pero sa akin, hindi pa yung chismis kasi sinabi ko pa man lang kay pastor. Na kay pastor na yung Sasabihin. kasalanan kasi transfer niya. Sabi niya. Siya na yung pinagsimula ng chismis. At sinabi niya naman doon, another chismis, another chismis. Oh. Tayo ay chismosa. Pero ang may kasalanan, Yun yung pagkakaalam ko sa word na chismis. Pero ikaw ang Bakit ugat. mo sinabi? Oh, bakit? Kasalanan mo pa rin ate. May kasalanan pa rin ako. siya ang mastermind. Mastermind. Ang ulo. Pero siyempre, ano ba kung ako man, sabihin ko talaga na huwag kang magsasabihin sa iba ha. Sabihin ko sa'yo. Lagi promise. Tapos sinabi niya man na, oo, lagi promise. Tapos sabihin niya din Tapos pala. sinabi niya din pala, di, Oo, promise Na, din. wala nang oh, promise. doon na nagsimula yung chismis. At huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. At ito ay practicein natin kasi minsan nagagawa natin ito na hindi sinasadya na magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Pero dahil sa believer tayo, mayroong conviction na galing sa Holy Spirit na huwag natin itong gawin. Yes. Kasi dahil sa Holy Spirit, siya talaga yung nagko-convict sa atin na uy, chismis na pala yun. Huwag na natin ikuan. Doon nga sa Bible School kasi na kuan ko ito na preach ko yung huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. At yung at nalagay ko din doon na huwag magchismis, gano'n. Tapos nung nag-uusap-usap na doon, di ba bawal yung chismis? Parang na kuan sila ba na ayoko pala. Parang kuan din sa akin ba na pinaalala sa akin ba na ay parang iba na yung pinag-uusapan niyo diyan na magsabihan sila. Ay oo pala. Kaya ang conviction ng Holy Spirit minsan ginagamit din yung kapwa natin tao na pinapaalala sa atin na hindi natin gawin ang ganito na nagawain dahil ito ay hindi kaaya-aya sa Panginoon. Nandito sa Titus Present second Peter. Titus Philemonius. Yun. Titus 3:2. Sabi dito sa NASB to malign to one to malign no one, to be peaceable, gentle, showing every consideration for all men. Malalim ito na English. Dito na lang tayo sa Tagalog. Titus 3:2. Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Na huwag makipagtalo, kundi mapaka
hinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. At hindi tao ang nagsabi dito, kundi ang Panginoon na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Be an example of the believers and unbelievers. Number 2, and conversation. Conversation itong makikita sa King James Version. Conduct kung sa NASB, sa MBB or Magandang Balita Biblia, pag-uugali. Na maging example tayo sa ating mga pag-uugali, conduct. Yung sinasabi nila, good manners and right conduct. Na tayo ay maging example sa ating mga pag-uugali. Na yung pag-uugali sana natin ay yung naayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Na yung hindi tayo mananakit sa ating kapwa. At ang pag-uugali natin na madaling magalit, madaling mainis, madaling mapikon, madaling magtampo, at pa yung mga pag-uugali dyan na kailangan natin na iwasan. Iwasan para tayo ay maging example sa ating mga kapwa believers at saka sa mga unbelievers. Na meron doon sa Bible School, madaling magtampo, nakasimangot na agad. Ay, kilala ko na yan. Tapos, syempre, yung mga ano yon, mga ading-ading, syempre, ano ba yan si Buwan? Ganyan. O, huwag nyo na lang tingnan, magganyan na ako, huwag nyo na lang tingnan siya. Kaya kasi kung tingnan nyo siya, makuhaan na kayo. Ano yon, magproblema lang kayo, hayaan nyo na lang ang Panginoon. Magsabi na lang ako ng ganyan. Kasi hindi siya naging example sa mga ading niya dun sa Bible School. Kaya, na iwasan natin kung halimbawa, kasi may kanya-kanya tayong mga ugali. Hindi talaga natin yan maiwasan kasi kung sa kuwan ba, maganda sana siya apan. Apan ba? Gwapo unta siya apan. May kanya-kanya kasi tayong ugali. Kaya ang gawin na lang natin is ipa-repair natin ito sa ating Panginoon. At humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon na maging example tayo sa ating mga pag-uugali. At sa pamumuhay na ito ay naayon sa kalooban ng Panginoon. Be an example of the believers and unbelievers. Number 3, in charity. Charity, ito ay love kung sa ibang version, NASB. Malalim kasi ang version ng King James. Charity nga. Charity, kung sa version ng NASB is love. Kung sa tatlong version kasi itong tiningnan ko, ang MBB, Magandang Balita, is pag-ibig. Na maging example tayo sa pagmamahal, pag-ibig. Na kahit mahirap, mahalin natin ang ating tama. Mahalin natin ating kaaway. Kahit na mahirap, pero kailangan. Kung hindi man natin maipakita ang ating pagmamahal sa ating kaaway, pag-pray na lang natin siya. Kasi yun yung magiging hadlang upang tayo ay madala sa rapture. Yung kasi may mga kaaway tayo. May kaaway ba tayo? Spiritual. May kaaway tayo spiritual. At naalala ko pa kagabi, may pagsubok doon sa Young People Service ng Malamuti. Kasi may napasukan doon. Kagabi. Sino tumulong? Si Jundril, tapos nag-back up ko yung dalawa, no? Nagtawag man na ako si si Arlo. Babae, lalaki. lalaki. Lalaki, pero busis babae yung kuan. Sabi ni Jundril na nagkakuan man sa nag-speak tayo ng Jundril. Sabi, parang iba naman yun. Sabi ko, i-off ko yung tubig. Kaya nandun ako sa CR. Pag off ko, nag-speaking tongue siya. Tapos, pagkuan niya, sino ka? Sabi niya, busis babae yung katawan niya. Diba na, kuan na.
Kasi kasagaran talaga sa mga napapasukan may hatred. Iwan ko kung ano kaya yung Meron yung kumenta ko niya. hatred din. Oo. Kasi sabi ko, tinanong ko agad siya, sabi ko na, may nagkuan ba ng cancel? May nag-council ba pagkatapos? Sabi ko sa kanya, kay andun ako sa loob, naghambak na ako. Kasi kailangan niya ng council. Sabi niya man na, mahirap kasi ka nandun man si Nina. Sabi ni Rex. Si Nina nga siguro yung kumausap. Kasi Okay siya man ang pastor. back up lang man daw sila kasi mahirap daw pumasok kasi out of kwan sila, out of ano yun? Pastor Itik. Oo. Kung may ganun kayo tawagin ng kunin yung drill, yung tinawag ay sige, kaya na yan. Oo. Yung counseling, dapat din Ang kami. counseling lang ba? Pastor Itik dapat na may Pastor Itik counseling. Yung pastor niya siguro dapat doon. Kaya hindi ko tinanong ko siya kung may nag-council Kung ba. tinawag ako, di punta sana kami makatinawag. Tulog ka naman din. Anong oras? Mga ano naman na tayo? Mga 10, hindi Huwag ko kayo naka-off naman kayo kung sa ano. 10:45. Naka-off kami sa salas, pero sa loob. 10:45 pinatapos. Kaya sabi ko naman na kung halimbawa, Doon kayo magtingin sa labas saka sa kalsada kung open pa yung dito kami tulog. Pero kung Ilaw. off na yung ilaw sa loob, yun na. Pero kung open pa, mag-i-example tayo sa pagmamahal sa love. Na iwan ko kung ano kaya ang naramdaman ng young people na yon na bakit siya napasukan. Baka may something sa heart niya or out of love na kaya siya Parang nagulat siya. or nawala na kaya yung pagmamahal sa kuwan sa puso niya. self-pity na yan. Oo. Kaya kailangan talaga natin itong love kasi ang unang nagbigay ng love ay ang ating Panginoon. Dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kaya maging example tayo at kahit na mahirap, mahalin natin ang ating kapitbahay, ang ating kaaway. Tulungan tayo ng Panginoon. At be an example of the believers and unbelievers. Number 4, in faith. Pananampalataya. Na sana makita ng tao na tayo ay believers. Sana makita ng tao na sa ating pananampalataya ay maging example tayo sa kanila na may ma-bless sa buhay natin dahil sa ating pananampalataya. Hindi niyo walang tao. At Hindi niyo walang tao. sa Ang Paulo Tony. Wala nang alis sila ito. Ay, nag-alis si Paulo. Walang tao. sa aking naobserbahan mula nung nag-aral si nag-grow ng pananampalataya si Evelyn, sumunod naman si kuya niya, sunod-sunod na. Yung ganun God na naging example ang magkapatid upang mag-grow ang pananampalataya ng mga kapatid niya na iba at ang kanilang mama din. At sunod-sunod na din kay halos mga kapatid ng mama nila is nagsisimba na. Kasi yung kung pa bang yung sinasabi ko nila makatakod manggod. Yun yung na-example ko ang Batara kasi ang naging example ang kanilang pananampalataya sa iba. Kaya ipagpatuloy lang ng Batara family na maging example ng kanilang pananampalataya doon upang yung iba pa na side ng kanilang lola, di ba? Side ng kanilang lola ay maging ganon din. Kasi sa side ng lola nyo ay glory to God, nagsisimba na halos. Mabilang na lang talaga yung hindi. Pero sa side ng lola nyo, marami pa talaga yung hindi. Kaya sa pamamagitan nyo na Batara Family, glory to God, ay magiging example ang inyong pananampalataya sa iba. Be an example of the believers and unbelievers. Number 5, ito yung last. In purity.
ay sa MBB, sa Tagalog, malinis na pamumuhay, kalinisan. Na maging example tayo sa iba sa ating malinis na pamumuhay. Example, ang letter A, maging example tayo sa ating pamumuhay, tayo ay walang bisyo. Ang bisyo lang natin ay kumain. Ang bisyo lang natin dapat ay kumain. Magkape. Magkape. Minum rin. Minum tayo. Uminom ng tubig. Uminom ng tubig. Maging example tayo sa ating malinis na pamumuhay. At letter B, maging example tayo sa ating malinis na pamumuhay na hindi maging pasaway sa lipunan. Kung ano yung sinabi ng kasi biblical man yan, dapat sunod tayo sa authority. Na dapat mag-submit tayo sa authority. Na hindi tayo maging pasaway. Kapag sinabing mag-rehistro ng ano tawag yun yung ginistro natin? Hindi. Cellphone. Yung SIM ano? card. SIM card. Siya. One kon ba? ID. National ID. National ID. Oh. Wala, wala sa inyo. Nagparehistro tayo. Ano niyo pa doon? Tapos, Basta, kapag sinabing magparehistro ng SIM card, parehistro tayo. Kapag sinabi ng lipunan na tayo ay magpabaksin, nagpabaksin ba tayo lahat? Sino pa hindi nabaksinan dyan? Parang yung anak ko na lang yata. Ano niyo po yun sa barangay sister? Na tayo ay maging na tayo maging example sa ating malinis na pamumuhay na hindi tayo pasaway sa lipunan. Na tayo ay, syempre bilang believer tapos pasaway sa lipunan. Diba? Parang ang sagwa pakinggan. May mali. O parang may mali. Kaya dapat tayo ay maging example. At sa ating malinis na pamumuhay, magiging blessing tayo sa iba at makikita kasi nila at makikita nila dahil tayo ay parang salamin na tinitingnan nila at parang sulat na binabasa nila at tayo ay magiging blessing sa kanila. Hindi na lang natin namamalayan na mayroon na palang isang tao na na-bless at sabihin na lang sa kanyang sarili na magsimba din kaya ako. Kasi nakita niya yung buhay mo na may kakaiba. At parang gusto niya din subukan kung ano yung masayo. Dahil sa nag-bless siya sa buhay natin. Kaya tayo ay maging example sa lahat. Be an example of the believers and unbelievers. I-recap ko lang. In word, number 2, in conduct, number 3, in love, number 4, in faith, number 5, in purity. Kaya tulungan tayo ng Panginoon kasi hindi natin ito magagawa kung wala ang tulong ng Panginoon. Kaya hilingin talaga natin sa Panginoon na mamuhay tayo na ayon sa iyang kalooban at kagustuhan at tayo ay maging example sa lahat na nakakita at nakakilala sa atin. Kaya hinihiling ko na ang bawat isa na magsipag tayo.